Tunog ng kampana sa hating gabi, malakas na hangin na tumatama sa mga bubong. Noong 1993, yumanig sa buong bayan ng Kalibo, akla ng sunod-sunod na krimen laban sa mga buntis. 3 gabi magkasunod, may natagpo ang bangkay ng kababaihang nilaslas ang tiyan at kinuha ang sanggol. Sa una, akala ng mga pulis ay gawa ng isang baliw, pero nang isa sa mga testigo ang nagsabing, may nililipad na nilalang sa bubungan. Noong gabing iyon, nagsimula ang takot. 8 buwang buntis, ayon sa kanyang asawa, 11:00 ng gabi nang marinig niya ang mga yabag sa bubong. Paglabas niya, nakita niyang may aninong nakadapo maputla. Nakahubad at tila may pakpak sa likod. Nang bumalik siya sa loob, duguan na ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagkalat ang mga tao sa harap ng bahay ng mag-asawa. Ang mga pulis hindi makapaniwala sa nakita. Malinis ang hiwa, parang gawa ng hindi tao. Ang bangkay ng sanggol ay hindi rin natagpuan. 1 linggo ang lumipas bago may bagong lead. May nakasaksi raw sa isang lalaking sugatan, Mang Tino Vergara. Isang karpinterong tahimik ngunit kilala sa kakaibang ugali. Madalas daw itong makitang naglalakad sa sementeryo tuwing hating gabi. May dalang bote ng dugo ng manok. Dinala siya sa presinto. Sa bahay niya, natagpuan ng pulis ang mga gamit na may bakas ng dog, isang kutsilyong, may ukit na simbolo ng buwan, mga tuyong dahon na parang pang-ritual, at ilang piraso ng balat ng hayop. Habang iniimbestigahan, bigla itong nagsalita ng pabulong. Nang tanungin kung sino ang nila, tumawa lang siya. Isang malalim, parang hindi taong tawa. Kinabukasan, natagpuang patay si Mang Tino sa loob ng selda. Kagat ang sariling braso hanggang sa maubusan ng dugo. Ngunit ayon sa hepe ng pulis, walang nakarinig ng kahit anong ingay o sigaw. Para bang may pumasok at kinuha ang kanyang buhay ng walang bakas. Tunog ng kulog sa malayo. Matapos ang kanyang pagkamatay, natigil ang mga pagpatay. Pero habang sinusuri ng mga investigador ang bahay ni Mang Tino, may natagpuan silang isang lumang notebook. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga babae sa baryo. Karamihan, buntis. At sa ilalim ng bawat pangalan, may nakasulat na petsa. Ang petsa bago sila pinatay. Doon nagsimula ang panibagong haka-haka na hindi si Mang Tino ang utak ng lahat. Isa lang daw siyang tagasunod ng isang kultong sumasamba sa mga aswang. May ilan pang pahina sa notebook na naglalarawan ng ritual. Ang dugo ng sanggol handog sa dilim upang manatiling buhay ang mga nilalang ng gabi. Pagaspas ng pakpak, mahinang iyak ng sanggol, bulong ng hangin. Hanggang ngayon, may mga gabi sa Kalibo na naririnig pa rin daw ang iyakan ng bata at pagaspas ng pakpak sa gitna ng ulan. At tuwing may nawawalang buntis, lagi na lang sinasabi ng matatanda, umabalik ang aswang, hindi tao ang tunay na salarin.